Hello. Good evening. Pag-usapan natin to, flood control pa ulit to, corruption lagi. Panibagong ilalabas na information ni Attorney Rodriguez. Pakinggan natin ang dating executive secretary na kung saan ay mortal na kaaway ni Bongbong Marcos. Malinaw, inilalaglag ka na. Iniuhulog ka na kung hindi ka pa hulog. Ayusin ko lang po itong isang pahina. Medyo may extend po tayo ng konti dahil hindi pa po tayo tapos doon sa isa pa nating tatalakayin. Yung iboboykot natin pare-pareho, no? So dito makikita na tila ang kapalaran ni Congressman Saldico ay papunta doon sa katulad, mayalin tulad sa naging kapalaran ni Janet Lim Napoles doon sa PIDAC. Iuhulog din ito. Congressman Saldico, iuhulog ka rin. Hahanapan yung 550 billion flood control funds eh. Hindi naman ang executive. 550 flood control funds na. 550 pala. Alam niyo kung saan kumain ang ating napakasipag, napakatapang, maisog yan, na Vice Presidente Inday Sara Duterte. Makita ko po sa inyo ha. Screenshot po nyo. At saka nasa pahina po yan ni Vice Inday. Jollibee po muna tayo. Boycott natin yung McDonald's. Dahil po sa napakabastos na endorser nila na si Vice Ganda. No? Wala pong maganda sa bisyo. Kaya hindi ko lang ba't Vice Ganda eh. Wala pong maganda sa bisyo. Yung ini-endorse niyang casino, online, sugal po yun. Maghihirap po kayo doon. Huwag tayo magpatumpik-tumpik. Huwag tayo ipokrito. Yung kinutsa po niya si Tatay Digong, you have crossed a very, very red line, Vice Ganda. Hindi mo dapat kinutya si Pangulong Duterte. Hindi mo dapat binastos ang ating pinakamamahal na leader ng ating bansa na kinidnap ng sarili niyang gobyerno at inilagak sa kamay na naglalaway na banyaga. Wala kang karapatan, Vice Ganda. Boycottin po natin lahat ng programa ni Vice Ganda. No? Boycottin natin. Boycottin muna natin ang McDonald's. Tiis-tiis po tayo. Higit pong mas malaki ang pagtitiis, pasakit at paghihirap na dinaranas ni Pangulong Duterte mag-isa doon sa daig na pinagtatawanan ni Vice Ganda. Higit po mahirap emotionally, psychologically, financially, mentally, physically ang pinagdadaanan ng pamilya Duterte. Matatag lamang po sila. Matatag lamang si Vice President Inday Sara Duterte. Pero walang sino man ang dapat pumutya. Maliitin, yurakan ang kanilang pinagdadaanan. Kagaya ng pambabastos ni Vice Ganda. Boycottin natin. I-boycott natin ang McDonald's. I-boycott natin si Vice Ganda. Unfollow nyo si Vice Ganda. Konting tiis. Muli, nananawagan ako, Luzon, Visayas, Mindanao, Davao City. Ang daming McDonald's dyan. Kalimutan nyo na muna. Ipakita natin ang pagmamahal natin kay Tatay Digong. Huwag kayong kumain sa McDonald's. Pawang-awa nyo na. Pakiusap. Bumawi tayo, mga DDS. Yung ating mga kasama sa hakbang ng maiso, yung ating mga kapatid na Muslim, yung ating mga kapatid sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, boycottin natin si Vice Ganda at follow nyo si Vice Ganda. Ang dami namang ibang programa dyan. Huwag nyo nang panuorin yan. Boycottin natin ang McDonald's. McDonald's po tayo. McDonald's. Reaction to debates nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin yung mga kareaksyon. Okay. Pantakin po ninyo mga kareaksyon. At okasyon ng aking kaarawan. Dahil lang mga kaibigan, at maganda yan. Boycott talaga natin. Sambayan ng Pilipino. Ito na, hindi titigil ito. Nandyan ang kakampi ng okasyon ng aking kaarawan, 80% Patalas sa discount suli. to only 399 pesos. ang kakampi ng Pilipino. Kasama ko kaibigan ko, Congressman Sin Umab ang mangunguna ng pagbabantay diyan sa mababang kapuluan.
Sa Senado, merong Senador Rodante Dante Marcoleta ang mamamayang Pilipino. Yan, malinaw yan. Malinaw na malinaw yan. Si Senador Dante Marcoleta, marangal na tao, binastos ni Vice Ganda. Tutungo po tayo ngayon doon sa ating isa pang pamagat, i-boycott. I-boycott po natin ang McDonald's. Magsakripisyo po tayo. Nananawagan po ako sa lahat po ng mga membro, kabahagi, supporter, follower ng Hakbang ng Maisog sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Sa inyong mga pamilya, nananawagan po ako sa lahat ng mga katulad kong diehard Duterte supporter or DDS. Nananawagan po ako sa lahat ng taga Mindanao. Nananawagan po ako sa lahat ng taga Visayas. Nananawagan po ako sa lahat ng taga Luzon. Nananawagan po ako higit sa mga taga Davao City. I-boycott po natin ang McDonald's at ang lahat ng programa ni Vice Ganda. Iparamdam natin ang galit at hagupit ng mga mamamayang Pilipino. Sumosobra na ang kayabangan at kapastusan nito. Kinukutya si Tatay Digong na nakakulong doon sa Dahig, hindi dahil siya may warrant of arrest, hindi dahil siya may kaso, hanggang ngayon wala siyang kaso, kundi dahil sa patuloy na political persecution ng kasalukuyang administrasyon. Tuwang-tuwa si Vice Ganda. Tuwang-tuwa. Iparamdam natin, boycott po natin ang McDonald's. Konting sakripisyo. Hindi naman po ito kalapisan. Hindi ko sinasabing huwag na kayong mag-hamburger. Hindi ko sinasabing huwag na kayong mag-fried chicken. Hindi ko sinasabing huwag na kayong mag-sundae. Hindi o, pwede. Huwag lang ang McDonald's. McDonald's po tayo. McDonald's. Doon muna tayo sa sariling atin. Tulungan natin. Jollibee. Wala akong endorsement sa akin ng Jollibee. Ha? Kanya lang. Diretsuhin natin kung si Vice Ganda bastos eh. Masyadong pinadya si Tatay Digong, si Pangulong Duterte. Oh. Ito, boycottin natin. Mag-Jollibee ho kayo. Mag-undox po kayo. Sariling ating yan. Hindi ko rin po kilala yung mga may-ari niyan. Bagamat sila'y kilala at tanyag. Diyan po muna tayo sa Davao City, Waxis. Yung mga anak ko, paliwanagan lang natin yung ating mga anak. Ano? Meron pa namang meron pa naman tayong marami pa naman ho tayong mga other options eh. Diba? Andiyan ang Jollibee, nandiyan ang Undox, nandiyan yung Waxis. Sabi ko nga sa inyo, nakitain natin yung pinakamalapit na bakery. Bili po tayong pandesal. Palamanan na lang natin. Diba? O yung medyo sahod po ngayon, gusto nyong lumabas, magbabarkada, pamilya, iwas po tayo Okay. sa Jollibee. Iwas tayong McDo. So, dito natin mapatunayan talaga kung talagang maraming nagmamahal kay Pangulong Digong. Kung naintindihan nyo, yung sinasabi ni Attorney Rodriguez na pansamantala lang para ang McDo alis na ng kanyang advertisement sa McDo at para hindi na rin kumita si Vice Ganda din sa kanyang programa, medyo nag-abuso na nga eh. Kawawa nga yun. Totoo naman na kawawa yung dating Pangulo na ikinulong, kinidnap, malalak na naman si General Torre sa ginawa niya o ngayon, nagsasakripisyo si General Torre sa ginawa niya. Pero tama lang yan, General Torre. Dito mo makikita, dito ko rin mapatunayan sa iyo kung may sarili kang prinsipyo, may sarili kang panindigan. Pag umatras ka, ibig sabihin, ay wala kang tapang. Sunod-sunuran ka lang. You are the Philippine National Police Chief and you have a discretion to decide. Bakit makikialam yung kwan? Halimbawa, for example, sa National Defense, makikialam ang National Defense sa decision ng tube stop? Maaari, siguro Commander-in-Chief kasi Commander-in-Chief siya, mayroong sa chain of command. But National Defense cannot dictate the disposition of the tube stop.
Decision niya yun eh. Ba't mayroon tayong regulatory na dadaan for approval? O, for approval. Pero hindi niya directly na ipahinto kaagad na walang rason. So, ibig sabihin, pag nagawa ng Napolcom at ni Remulla, walang bayag talaga si Torre. General Fajardo, isa ka rin dyan, buntot-buntot. Magsalita ka rin, hindi lagi ka nakabuntot sa likod ni General Torre. Parang ikaw lang yung magaling na general sa Philippine National Police. Anyway, wag natin panoorin ang McDonald. Wag natin panoorin McDonald. Wag natin panoorin yung programa ni Vice Ganda, pangalawa sa McDonald. Doon natin ngayon makikita yung pagmamahal. Kasi panawagan yun eh. Ang ibig sabihin panawagan, iparamdam lang natin na masakit yung ginawa ni Vice Ganda. At mahal natin ang dating Pangulo. Ganun lang, ano. So, yun lang mga kasama. Mamaya, 8 p.m. live tayo. Okay. Maraming salamat. Bye-bye. Good evening. Bye-bye. I love you all.